Nagising ako nang nasisilaw na ako ng araw. Nang makaupo ako sa kama, kaagad akong napasilip sa kumot. Nakita kong wala akong saplot. Nakita kong mga damit ko na nagkalat sa sahig, malapit sa may pinto. Kaya kaagad akong bumangon pero kaagad rin akong napabalik sa pagkakaupo sa kama. Nang masagi ko na masakit ang napapagitnaan ng aking hita. Oh my God! Anong ginawa mo sa akin, Andrew? Nagugutom na ako. I said to myself and I pouted. Hindi pa ba kita nabusog kagabi? Napatingin ako sa kanya nakakagaling lang sa banyo. Pinupunasan niya ang kanyang buhok gamit ang puting towel. Masamang tingin ang tinapon ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at tumukwang para halikan ako. Andrew! Saway ko sa kanya. Tinulak ko siya. He just chuckled. Isang araw pa lang kitang hindi nakakatabi sa pagtulog. Ang sikip mo na ulit. Hinawi niyang strand ng hair ko at kaagad na dumukwang para halikan ako. Hinawakan niya ang bato ko at mas lalong diniin ang paghalik niya. I moaned when he rolled. That's make me place on top of him. Earth to my beautiful wife. Nagulat ako kasi nasa harap ko na siya. Inirapan ko siya kasi naman ninakawan niya na naman ako ng halik. At hindi lang siya nakaisa sa akin. Huwag mo na akong isipin. Nasa harapan mo na ako, oh. He kissed the tip of my nose. Tinampal ko siya ng mahina sa balikat niya. Ang hangin lang sa umagang nakaka-fresh. Weird. Kanina ka pa ah. Bakit ganyan ka? Para kasing kakaiba siya na ewan. Hindi ko alam kung ano yung kakaiba sa kanya. Magtapis ka nga, pwede? Pagmamataray ko sa kanya. Siguro yun ang kakaiba. Kunin mo sa taas. Pwede? He puppy eyes. Ako pa talagang inutusan mo. Kumuha ka mag-isa mo. Umalis na ako sa harapan niya at umupo na ako sa dining. Tapos kumuha ako ng bread. Pasalamat siya, tinawag niya ako ng beautiful. Then may pakiusap ang pagkakautos niya. Oo na, kukunin ko na. Inirapan ko siya at tumayo ako. Before I leave, I saw him smirk and winked at me. Gosh, don't do that again. That makes my heart beat. Umakyat na ako then nagtungo na ako sa banyo at nakita ko ang damit niya na nakahanger. Nakasabit ito. Mukhang nilabhan. I smelled his shirt. It smelled new. I mean, it's fresh pero nandun pa yung amoy niya. Ang bango. Pagkababa ko nakita ko siya na naglalagay ng mainit na tubig sa baso. He's hot. Siyempre hindi ko sasabihin sa kanya. Mas lalong lalaki ang ulo niya. Nakascore ba naman? Oh, ito na. Kunyari galit ko na inabot sa kanya. Thanks. Sabi niya habang nakapokus lang sa ginagawa niya. Napatingin ako sa mesa. May nakita akong cup noodles. Ano yan? Tinuro ko yung cup noodles. Tapos tumingin siya sa akin at binaba na yung heater. Tapos kinuha na sa akin ng t-shirt niya. Cup noodles. Hindi naman pwede na bread lang ang kakainin mo. I prepare hot chocolate and cup noodles for you. He said and he take his shirt on. Wow, this is the first time you made the food for me. Lagi ka kasing pa-deliver eh. I smiled and he come closer to me and hugged me. Yeah, gusto ko sana magpa-deliver kaso gutom ka na. Kaya ito na lang muna. So, baby, eat up. Baby? Ano ba talaga nangyayari sa kanya? He's calling me in a different endearment. Ang weird. Sagot niya habang tumatango. Yes, baby. Sige na, kain ka na baka lumamig lang. Sayang naman ang effort ko. Napakamot pa siya sa ulo tapos pinaghila niya ako ng upuan. Then pinaupo niya ako tapos nilagay niya sa tapat kong cup noodles. Then he went off the cover. He mixed the noodles. Eat up. Sabi niya at umupo sa kaharap ko. Ikaw, hindi ka kakain? He shook his head twice. I'm okay with it. He raised the cup of the coffee and he drank it. I started eating. Napapansin ko na parang may nakatingin sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Titig na titig siya sa akin. I stopped chewing. Tinapa ko ang mukha ko. Baka kasi may dumi. May dumi ba ako sa mukha? Parang nagulat siya nang magsalita ako. He shook his head twice again. But he's still staring at me. Nakakailang. Gusto mo? Tanong ko sa kanya. Inilapit ko yung spoon sa kanya na may lamang noodles. Umiling siya at sumandal sa upuan. I pouted at sinubo ko na sa sarili ko yung noodles. Susubuan na nga, ayaw pa. Pakipot lang. Kainis. Ana,
Tawag niya sa akin at tiningnan ko lang siya at pinagpatuloy ko ang pagkain. Kailan mo ba ako sasagutin? Nanlaki ang mata ko sa pagkabigla. Ano bang nararamdaman mo sa akin? Ana, do you love me? He added. Nasamid ako ng noodles. Inabutan niya ako ng tubig na kaagad ko namang ininom. Do I need to answer your question? I raised my eyebrows. Well, that question is too personal. Why not? It's just a yes or no. Sumandal siya sa kinauupuan niya habang nakatitig sa akin na nakatingin rin sa kanyang mga mata. Do I need to answer him right away? Kailangan ko pa ba talaga siyang sagutin? I mean, we are already married. Asawa niya na ako at di niya na ako kailangan tanungin ng ganyan. Fine. Whatever your answer is, ibabahay pa rin kita. He said that makes me look at him. Gusto kong makita ang sagot sa tanong na nasa isip ko dahil sa sinabi niya. Ngunit wala akong ibang nakita kundi isang seryosong aura na walang emosyon. What? Utal kong sabi habang nakakagatlabi ako nang makita kong kumunot ang kanyang noo. Do you? Napalunok ako nang marinig ko ang tanong niya. Do I need to confess that I love him? Oh, I do like your noodles. Hehe. Isabella, Ana. Hindi lang nanlaki ang mata ko, kundi nasamid na rin ako ng noodles. Dali-dali kong ininom ang hot chocolate. Ang init. Peste. Piling ko naluto ang lalamunan ko. Hindi ko na kaya ang init. Tumayo ako at kumuha ako ng tubig sa fridge. Ayos ka lang? Inihimas niya ang likod ko. Wow, kung kailan ayos na ako saka magtatanong. Ang concern, sobra. Tiningnan ko siya ng masama tapos nagkibit-balikat siya. What's wrong with you? I'm just asking. Nagtatanong ka kung anong nararamdaman ko sa'yo? Alam mo kung ano? What if I do? Seryoso ako. You're in love with me? He answered full of confidence. Ano? That's a big no. Para malaman mo galit ako sa'yo. What I feel towards you was anger. Get it? Inirapan ko siya. Hindi naman maipinta ang mukha niya. Did I hurt him? Masyado ba akong naging harsh? Umiwas siya ng tingin at bumalik na sa mesa. Sumimsim siya ng kape. Ang atmosphere namin parang naging yelo. Bakit ko ba kasi sinabi yun? Alangan namang sabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Paano kung hindi niya ako mahal? Akong masasaktan. Hindi naman siya. Siya nga tong nag-alaga at nagbantay sa'yo, Isabella. Pati ba naman ikaw, Konsensya, ginigilty mo ko? Dahan-dahan akong bumalik sa dati kong pwesto sa harap niya. Sorry, Finish your food. We're leaving. he said seriously. And look at me so serious. Nakakatakot na naman ang itsura niya. Kanina walang emosyon. Tapos biglang nagkaroon ngayon. Nakakatakot na naman. Ha? Saan tayo pupunta? It's just 4 a.m. Hindi siya sumagot. Saan naman kaya niya ako dadalhin? Ana, can you tell me what really happened last time between you and Bea? Cool na tanong niya. Biglang nakaramdam ako ng galit sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Ibinalik niya ang nararamdaman ko sa ginawa niyang yun. Dapat ko pa bang sabihin? Alam niya naman na nangyari at kay Bea na yun galing. At wala na akong balak pang sabihin sa kanya dahil wala namang magbabago. Tapos na yun. Tapos na yun. Kaya wag mo nang ipaalala pa sa akin. Isa pa, nalaman mo na ang tungkol doon. Nagmula na kay Bea. At wala na akong dapat pang sabihin tungkol sa nangyari. Kung anong nalaman mo, di yun ang paniwalaan mo. I want to hear your side. Busog na ako. Ikaw? Bread? Alok ko sa kanya. Umiling siya tapos tiningnan niya ako. Yumuko ako para umiwas sa tingin niya. Niligpit ko yung kinainan ko, then nilagay ko sa trash can yung cup. Gusto kong iwasan ang mga tanong niya. Ana, ano na? Napalingon ako sa kanya. Ano na? Baling ko sa kanya. Alam ko galit ka sa akin dahil sa sinabi ko sa'yo. I apologize. And I keep asking for your forgiveness about what I've said. I'm sorry. I'm really sorry. Now tell me, learn how to defend and fight for yourself. Don't let anyone hurt you. Lalo na kung wala ako. Wala sa tabi mo. Paano ko lalabanan kung alam ko naman na wala akong dapat ipaglaban? Isa pa, malakas sila kasi 4 sila at mag-isa lang ako. Lalo na't hindi ako palaaway na tao. Umiiwas ako sa gulo. Ayokong palakihin ng mga bagay na dapat ay sinasantabi at hindi binibigyan ng pansin.
Hayaan mo na. Wala naman nangyaring masama sa akin. Ayos lang ako. Huwag na nating palakihin ang gulo. I compose myself to be calm and not to cry. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. He said angrily. Kanino siya nagagalit? Sa akin? Ha? Wala. Ako na nito. Hintayin mo na lang ako sa taas. Mag-ayos ka na. Ginulo niya ang buhok ko. Hindi, ako na. Akin na yan. He cuts me off by kissing me. And he get the cups and plates in my hands. Don't be so hard-headed. Kumindat siya sa akin. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Gusto ko siyang hampasin pero hindi ko naman magawa. Kasi ang puso ko parang aatakihin ako sa sobrang bilis ng tibok. Para bang may nagkakarera papunta sa puso ko. Kaya napahawak ako sa dibdib ko. Ano ba to? Napatingin ako sa kanya. He's smiling while washing the plates. This is the first time I saw him washing dishes. Marunong pala siya. Pero parang hindi sanay kasi nabibitawan niya ang baso tapos nagmumura siya. Laging nadudulas sa kamay niya. Ang cute niyang pagmasdan. Ang weird naman. Bakit ganito siya? Galit siya sa akin na halos saktan niya na nga ako ng physically sa sobrang galit niya kahapon. Tapos ngayon, alagang-alaga niya ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Is he planning something? Baby, salubong sa akin ni Abby nang makababa ako sa sasakyan ni Andrew. Hi! Bati ko sa kanya tapos nagyakapan kami. Kasama niya si Lincoln. Hi, Belle. Bati ni Lincoln sa akin. I smiled and I waved at him. Hello? Tiningnan ko ang tinitingnan ni Abby. Si Andrew, nakasandal sa hood ng car niya habang nakatingin ng death glare kay Lincoln. Ramos, Maotoridad na tawag ni Andrew kay Lincoln. mag-usap nga tayo, yung tayo lang. Nakatingin siya kay Lincoln habang nakangiti naman sa kanya si Lincoln. Sure. Wait, teka. Mag-uusap lang ba talaga sila? Ano naman ang pag-uusapan nila? Paano kapag nag-away sila? Naglakad na si Lincoln palapit sa kanya. Andrew, lumapit ako sa kinaroroonan niya. Baka kasi mag-away sila. Hindi pa naman magandang nangyari last time na nagkita sila. Mag-uusap lang kami. Hintayin mo na lang ako rito. Sabi niya sa akin, kaya napatango na lang ako. Si Lincoln naman nginitian ako. Ano bang klaseng ngiti yun? I pouted. Ano kayang pag-uusapan nila? I shrugged. Hindi ko rin naman alam eh. Pinagmasdan ko lang sila na nag-uusap sila. Ang aga naming nakarating sa school kasi ganito yung nangyari. Flashback. Pagkahugas niya ng kinainan namin, ay ako lang pala kasi ako lang naman ang kumain, nagkape lang siya. Maligo ka na, aalis na tayo. Utos niya sa akin. Ang lamig pa kaya, isa pa, saan naman tayo pupunta ng ganitong oras? Umakyat na kami sa taas. Papasok pa tayo sa school. Wala akong damit rito sa bahay mo kaya sa kondo ko muna tayo. Kung gusto mo, umuwi ka na para hindi ka malate. Suggest ko. Sasama ka sa akin. Parehas lang naman ang papasukan kaya sabay na lang tayo. Magpapahatid na lang ako sa driver namin. Nasa maintenance yung sasakyan. Eh di, maglalakad na lang ako. Hindi ako papayag. He protested. Hinila ako papunta sa bathroom. Ano ba? Pagpupumiglas ko, tapos tinimpla niya ang tubig. Maliligo ka o ako magpapaligo sa'yo. Andrew, ano ba? He smirked and kissed me on my cheek. Just kidding. Take a bath. Ginulo niya ang buhok ko at hinalikan ako sa noo bago siya lumabas ng bathroom. Napakamapilit. Sweet naman ang lalaking to. No choice. Ayoko na siyang magpaligo sa akin. Kaya ko naman, no? Ano ba kasing gagawin namin? After a years, I'm finished. Paglabas ko ng bathroom, syempre naka-bathrobe lang ako at nababalot ng towel ang buhok ko. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Ay, nakadapa pala. Mamaya ka na lang mag-uniform, ang aga pa naman. Bakit naman? Imbis na pagdating natin sa unit mo, magbibihis ka na lang. Ay, huwag ka na magtatanong dyan. Magbihis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Pagkasabi niya nung tinakpan niya ng una ng mukha niya, parang baliw. Ang baboy. Bulong ko. Gwapo naman. Ang yabang. Hindi ko na lang siya sinagot at inayos ko ng sarili ko para makaalis na kami. Inilagay ko sa paper bag ang school uniform ko. Hindi na ako nagdala ng black shoes. Okay na tong white shoes, bagay naman to sa uniform. Dahil above the knee lang ang skirt. Bago ako nagbihis, inayos ko na muna ang dadalhin ko. Nagsuot ako ng spaghetti strap crop top clothes and jogger with white shoes. Actually, fair yung crop top.
and jogger. That's why it's the same color pink. Nilugay ko lang ang buhok ko as always. Then blush on the light lipstick. Get up, Andrew. I'm finished. Sabi ko at inalog ko siya sa paa. Finally. Ani niya. Umupo sa kama tapos tiningnan niya ako mula sa paa hanggang ulo. Naiba na naman ang itsura niya. Parang ayaw niya sa ayos ko. Do I look alright? Kasi naman ang reaksyon niya. Priceless. Yeah, wonderful. Hinalikan niya ako. But next time, don't wear clothes that your body exposed. He whispered. Nauna na siyang bumaba. Kinuha ko na ang bag ko, 3 books at ang paper bag. Hindi man lang ako tinulungan na dalhin ang mga gamit ko. Napaka-gentle dog talaga eh. Ang kakapal pa naman ng mga books ko. Kasing kapal ng mukha niya. Oh, iho, aalis ka na? Hindi ka ba mag-aagahan? Rinig kong boses ni Manang. Siguro kakagising niya pa lang. Narinig ko kasing boses niya habang pababa ako sa hagdan. Ah, hindi na po, Manang. Nag-almusal na kami ni Ana kanina. Maaga kasi siyang nagising. Kung ganun, hindi na kayo kakain. Hindi na po, malilate kami kung kakain pa. Dadaan pa kami sa kondo ko. Sasama siya sa'yo? Masyado pang maaga ha. Nakita ko sila sa living room. Good morning, Manang. Sabi ko, she smiled and lumapit sa akin. Good morning. Ang ganda talaga ng alaga ko. Sigurado ka bang ayos ka na? Baka mabinat ka. Ayos na ako, Manang. Huwag ka na pong mag-alala. Sabi ko sa kanya. O siya, mag-iingat kayo. Medyo madilim pa naman sa daan. Sabi niya. Pinagbuksan kami ng pinto tapos sinamahan niya kami hanggang sa gate. Nasa garage pala namin ang sasakyan ni Andrew. Si Manang nang nagbukas ng gate. Pumasok na si Andrew sa driver's seat. Hindi mo lang ako pinagbuksan ng pinto. Kaya kusa akong pumasok. He's taking his shirt off. Kaya inirapan ko siya. Ano ba? Magdamit ka nga. Tapos nilagay ko sa backseat yung books ko at paper bag. Nagbibihis na nga oh. Sabi niya. Nagsuot ng long sleeve at binato niya sa backseat ang shirt niya. Then he start the engine of the car. Sa biyahe tahimik lang kami. Kaya ang ginawa ko naglaro na lang ako ng helix. Nakarating kami sa kondo niya dahil mabilis siya magpatakbo at wala pa namang tao sa buong building eh. Hindi rin traffic kaya ako magpatakbo hari ng kalsada. Napamura siya. Kasi naman pagkabukas niya ng pinto tumambad sa amin ang kalat ng kondo niya. Tapos sa lapagtulog ang 4 niyang pinsan at mga hubad. I mean, it's topless. Marami ring mga bote ng beer na nagkalat. Ano nangyari sa mga lalaking to? Ang kalat. Akala mo hindi sila anak mayaman sa itsura nila. Mas malala pa sila sa tambay sa kanto. Tapos ano na lang kayang sasabihin ng lolo nila, ng magulang nila. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Nagkatinginan kami ni Andrew tapos pumunta siya sa kusina. Susundan ko sana siya pero bumalik rin naman kaagad na may dalang takip ng rice cooker. And ladle. Anong gagawin niya? Lumapit siya sa 4 sa may ulunan nito. Tapos pinagpapalo niya ang takip ng rice cooker gamit ang ladle. Let's see how sleepyhead you 4 are. Sambit ni Andrew habang pinagpapalo ang takip ng rice cooker. Ang lakas, kaya ayon nagulat ang 4. Si Vin napabangon habang nakapikit. Tapos nung humakbang siya nauntog siya sa pader. Aray! Hinaplos ni Vin ang ulo niya. Si Van gumapang tapos ayun nauntog rin siya sa kanto ng mesa. Bukol! Shit! What a bad move! Ginulo niya ang buhok niya. Si Ben napaupo tapos inalog ang ulo niya. At ang sama ng tingin kay Andrew. Si Vic sigaw ng sigaw. Sunog! Sunog! Guys! Gising! Help! Sigaw niya habang nakahiga pa rin. Napapatawa ako. Humagalpak ng tawa si Andrew at pabagsak siyang umupo sa sofa. Tapos binato niya ang takip ng rice cooker kay Vic. Sapul sa muka, dahilan na para mapabangon si Vic. At tumingin kay Andrew. Nung una inis yung tingin niya na unti-unting napapalitan ng ngiti na para bang gulat na gulat at halatang pilit lang na nagsabing lagot. Buisit, sinong Bon? Si Van at dali-daling pinulot ang mga bote habang sinisipa niya si Vic. Kaya ayun pinulit ni Red ang mga plastic na nagkalat. Talaga kayo, talagang pinepeste niyong bahay ko. Talagang dito pa kayo nagkalat sa kondo ko. Sinabi ko bang mag-inuman kayo? Buisit, ayusin niyo yan. Pagbaba ko siguraduhin niyo lang na wala na ako makikitang langgam kundi ipapaalmusal ko yan sa inyo.
Linisin nyo yan. Malinis pa sa malinis. Naiintindihan nyo? Hindi ba sumasakit ang lalamunan niya sa kasisigaw? Umupo si Vic sa sahig. Dude, ikaw na maglinis. May hangover kami. Ang lakas rin ng amats mo, tol. Ako ba inuutusan mo? Kasalanan ko ba na may hangover kayo? Pikon na tugon ni Andrew. Oo. They said in union. Lakas talaga ng trip nito. Are you really pissing me off? Dude, sa maniwala ka sa hindi, kasalanan mo kung bakit kami nalasing. Sa kahihintay sa'yo, gago. Saan ka pa galing? Ay, alam mo ba nag-alala kami sa'yo? Look, baka napaaway ka. Loko-loko, may sinabi ba ako na hintayin niyo ako? Sinabi ko bang may laro? Gago, bilisan niyo na magligpit na kayo. Papasok ako, wala akong pakialam kung may hangover kayo. Sige, uminom pa kayo. Lulunurin ko kayo sa alak mga uhaw. Kung makapagsalita ka dyan, mas malala ka kaya sa amin sa laklakan. Protesta ni Van. Gago. Wala ba ako rito? Siguro hangin lang ako dito na nakatayo. Hindi ako napapansin pero todo ang sigawan nila. Ikaw, Pamimiloso po ni Vic. kayo, Sinamaan ni Andrew ng tingin ng apat. tayo. Ani Ben. Buti alam nyo. Sabat naman ni Ben. Inaamin nila na gago sila. Buti alam niya. Ana, let's go. Ani niya sa akin. Buti naman napansin na ako dito. Ana? They said in union. Then they stared at my direction. As in sabay-sabay na lumingon. Malalaki ang mata nang makita ako. Laglag pa nga naman akong napatingin sa kanila dahil sa gandang tanawin ng mga abs. Sami, baby. Gulat na sabi ni Vic at ngumiti sa akin. Hi, tipid kong sabi. Bakit hindi mo sinabi na kasama mo si Sam? Nakakahiya. Sabi ni Vin, tapos dinampot niya ang damit niya at sinuot. Hindi kayo nagtanong. Sabi ni Andrew. Let's go, baby. Hoy, Vic, don't you ever call my wife like that. Because I'm the only one will call her baby. Understand? Dinuro niya pa si Vic. Ha? Hindi ako makapaniwala sa kanya. Kala mo naman papayag ako. Loko. Loko, I can call her whatever I want. Right, Sammy, baby? Ani ni Vic. Tapos tiningnan ako ni Andrew. Nakatingin ako kay Vic, tapos ang tingin niya ay sa akin, na para bang sinasabi niya na mag-agree ako. And then I nod. See? Asawa ka lang, no? Hindi mo siya girlfriend. Fuck. Anong asawa lang? Mas may karapatan ng asawa kaysa sa boyfriend, gago. Yeah, but you two married loveless. Boniver? Tinakpan ni Andrew ang bibig ni Vic. Nakaagad ring napaaray ng kagatin ni Vic ang kamay niya. Aray, gago ka. Ano na? Huwag ka lang dumaldal dyan. Tara na nga, Ana. Baka ano pang masabi ng bugok na to. Hinila niya ako paakyat. Naligo na siya at ang tagal niya. Mas matagal pa ata sa akin eh. Nakaupo lang ako sa dulo ng kama. Then when he appears, he's completely ready. He's wearing a white hat, white long sleeves. It's a plain white then black pants with the branded white shoes. Hot, cool, handsome. Di siya na talaga. Sa kanya na. Siya nang gwapo. Malakas ang dating. At never mind. You're salivating. He touched my chin. Tinapik ko ang kamay niya. Pinunasan kong bibig ko. Huwag mo akong hawakan. Kung san-san mo na hinawak yan. I continue wiping my lips. Asus, gwapong-gwapo ka lang sa akin, hindi ba? He asked boastfully. Sino naman nagsabi? Pagmamataray ko. Ang magaganda mong mga mata. He smirked and he blew his breath on my face. Magbihis ka na. Malate pa tayo sa kakatitig mo sa akin. Ang kapal mo. Hindi kita tinitingnan. Psst, deny pa. Uso naman ng umamin eh. Dumukwang siya tapos hinalikan niya ako sa balikat. Ano ba? Saway ko sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. He wrapped his arms around my waist. And that makes my heart beat so fast. Sungit. Galit ka pa ba sa akin? What do I need to do? He leaned his head on my shoulder. Wala. Bumitaw ka na nga. Magbibihis na ako. Pag-iba ko ng usapan, binitiwan niya ako kaya nagbihis na ako sa banyo. Pagkabihis ko, bumaba na kami. In fairness, malinis na sa living room. Hindi na rin amoy alak. Are you hungry? Tanong niya habang kinukuha ko ang bag ko. No, I'm still full. Sagot ko. Okay. Pumunta siya sa dining at kaagad ring bumalik na may dalang apple. Let's go. Lumabas na kami sa condo niya. Hindi ko na rin nakita sila Vic. Kumain siya habang nasa elevator kami. Gutom na siguro siya.
Nag-coffee lang naman siya. Pagdating namin sa ground floor, binato niya yung seed ng apple sa hood ng katabi ng sasakyan niya. Nakangiti siya habang pumasok sa car niya. Ang bastos talaga. Talagang iniwan sa hood ng car ng kung kanino man yun. End of flashback. Let's go, Sam. Malilate na tayo sa first subject natin. Niyaya ako ni Lincoln. Hindi ko napansin tapos na palang mag-usap sila ni Andrew. Ha? Wala akong naintindihan. Ayos ka lang, baby? Abby asked me. Tumango ako kasi okay naman talaga ako. Hinanap ko si Andrew. Nasa gilid ko pala siya. Sa hood ng car niya nakasandal. You okay? His eyebrow raised when he asked. I find it cool. Yeah, he nodded as an answer.